Eto na, sa mga nag-aabang, lalaya na ba ngayon si Attorney Zulaika Lopez? Ayan. Nasa linya na natin ang chairman mismo ng House Blue Ribbon Committee o itong Committee on Good Government na siyang nag-contempt Siyang nag-contempt. at siyang dahilan ng lahat ng ito. Hindi. Hindi. May nag-move si Franz Castro. Ang basis ng kanyang motion ay yung bang yung parang interference ng OVP ni Zulaika sa trabaho ng COA. Na wag daw ibigay sa Congress yung mga papeles na hinihingi. Ayan, mukhang hindi mapalagpas. May nag-second. Hindi mapalagpas ni Congresswoman Franz Castro yun. Kaya't bagamat maraming kongresista ang mga nag-urirat sa kanya tungkol doon, si Congresswoman Franz Castro, kapwa niya babae. Ang nag-motion para siya i-cite for contempt. Sino ba sumigunda? Tanong natin kay Congressman Joel Chua, ang chairperson ng House Blue Ribbon Committee. Congressman Chua, magandang morning! Si Katunying po at saka si Ka Jerry po. Ay, magandang umaga, Katunying at Ka Jerry at sa lahat ng mga nakikinig, lalong-lalo mga taga-ikatlong distrito ng Maynila. Yun! Ando ng emphasis sa mga taga-ikatlong distrito ng Maynila. Opo. Kong Joel, lalaya na po ba ngayon si Attorney Zulaika Lopez? Dahil yung contempt niya ay hanggang ngayon lang. Well, depende po yan sa kung anong mangyayari. Unang-una, kung sisipot po siya. At pangalawa po ay kung ito po ay makikipag-cooperate. So, siyempre, depende naman po yan sa mga miyembro. Kung may makikita na naman po silang mga dahilan, hindi ko po masasagot pa po ngayon yan. Kung sisipot siya sa hearing ngayon? Opo, dahil nakaano po siya nasa veterans, sana po clean bill of health dahil antayin pa po natin kung ano yung magiging report ng SAA or Sergeant at Arms. Di ho ba kapag nasa custody siya ng house, di nasa inyong kapangyarihan kung talagang kung if she's in clean bill of health na dalhin siya sa hearing? Kung wala po siyang nararamdaman. Opo, kaya dapat po malaman po namin yung report ay sa Sergeant at Arms. Dapat po natin malalaman. Hindi niya po pwedeng sabihin na ayoko. Tama po kayo. Dahil siya po ay dadalhin ng Sergeant at Arms unless yung doktor po mismo ang magsasabi na hindi po siya fit para umattend ng ating hearing. Opo. Kay ikaw naman yun government hospital yan no. Kumbaga reliable naman ang kanilang magiging diagnosis kay Attorney Zulaika. Pero tama po ba Congressman, technically si Attorney Zulaika Lopez ay nasa ilalim po ng inyong custody kahit wala physically sa house? Tama po kayo. Tama po. Ano oras po yung hearing, Congressman? Ang hearing po natin ay alas 10 po. Yun po yung usual na oras na sineset po natin. Opo. At kanina po nag-uusap kami ni Kumbachero kung ang nag-motion para po ma-contempt si Attorney Zulaika ay si Congresswoman Franz Castro. Sino po yung nag-second? Hindi ko na po maalala pero marami pong nag-second. Maraming nag-second. Motion Opo So yung nandun po Tapos nagtanong po ako kung meron pong mag-o-object, wala naman pong nag-object kahit na isa. So parang unanimous ang decision ng committee doon, ano, Congressman? Opo. Parang yun, hindi po parang yun po, unanimous po talaga. Opo. Pero hindi pa ho ba tapos ang committee sa mga gustong itanong kay Attorney Zulaika Lopez, Kong Joel? Depende po yan mamaya kung may mga gusto pang magtanong sa kanya kasi hindi naman po natin malalaman kung ano po yung mga nasa isip ng ating mga kasama. But just the same, syempre siya po ay dadalhin doon para at least mapag-usapan din yung mga nangyari siguro netong weekend. So magiging parte yung pong nangyari nitong weekend simula ay magiging parte ito ng investigation today.
Opo, kasi pag-report din po natin yung sergeant at times kung ano po talaga yung nag-transpire para malaman din po ng mga kasama natin. Oo. Meron po kasing sinasabi itong kampo ni VP Sara na, well, may statement din si Congressman Pulong Duterte na meron daw pong abogado ang si Zulaika na ayaw daw pong papasukin ng Kongreso. Kaya nga po, kaya napakahalaga po ng mga report ng Sergeant at Arms mamaya para at least Mm-hmm. masagot lahat ng mga katanungan, lahat po ng issues na binabato po. Oo. Totoo po ba na nagpresenta si VP Sara na magiging abogado ni Attorney Zulaika Lopez at ito po ba'y tinanggap ng Kongreso? Unang-una po, maliwanag po sa ating konstitusyon na ang presidente, ang vice president at ang miyembro po ng kabinete ay hindi po pwede mag-practice ng kanilang profesyon. Kaya ito po ay nakalagay hindi lamang po sa ordinaryong batas, nasa saligang batas po natin o nasa ating konstitusyon. So hindi po tinanggap? Hindi po yan matatanggap ng Kongreso. Sino po ang nagsilbing abogado ni Attorney Lopez nung time na yon? Wala pa po sa amin yung report Kaya nga po mamaya mahalaga po na masabi po sa amin ng SAA. Dahil kami po namin interesado rin sa lahat ng mga nangyari. Malamang may mga katanungan din po sila dahil mayroon din pong issue na pumasok yata siyam na lalaki or kung ano pa. So lahat po yan dapat kasi ang nandoon po talaga na actual yung SAA yung Sergeant at Arms kung paano po nila na-serve yun. So lahat po yan mamaya po siguro tatalakayin din po namin. Yun pong pagdadala sa ospital, pagdala sa veterans, tas napunta ng St. Luke's at naibalik sa... Ano po yung talagang buong pangyayari, lahat po yan mamaya. Ibig sabihin nun na kung walang kinalaman na doon ang Blue Ribbon Committee sa proseso na yun, yung dinala sa veterans, dinala sa St. Luke's, tas binalik sa veterans. Wala na po Kaya hindi na po namin sakop yan Kumbaga, naging call na po yan ng Sergeant at Arms. Opo. Congressman, sa inyo na nga po manggaling, ano po ba ang rationale ng inyo pong pasya sa committee na ilipat po siya sa Correctional Institute for Women noong pong hating gabi ng Biyernes? Opo, nagkaroon po kasi ng ang kwento po kasi niya nung pong araw kung kailan po siya nakulong. Kailan po ba 'yon yung nung Thursday. Thursday. Kami po ay nakatanggap ng sulat galing po sa ating kay Attorney Lopez na kung humihingi siya ng pahintulot na kung po pwede payagan siya na mabisita ng mga sumusunod na tao. Naglagay po siya ng mga ano doon. Ito po ay pinagbigyan natin. Subject siyempre sa guidelines na oras ng mga visitational hour. So, subject po yan sa guidelines ng Office of Sergeant at Arms. Tapos, sumulat din po sa atin tanggapan si Vice President at humihingi ng pahintulot kung po pwede, doon siya matulog sa detention center until yung duration ng stay. So, hindi po natin pinayagan yun dahil unang-una hindi naman po sa detainee at saka security risk po. Tapos, pangalawa po, sumulat po siya kung po pwede payagan siya na doon siya bumisita po. So, yun naman po ay pinayagan din po natin. So, nung Wednesday po, kung hindi po ako nagkakamali o nung Thursday, kung saan bumisita po ang ating Vice President, parang sinet po yata yung oras hanggang alas 10 ng bisita niya. Alas 10 ng gabi. Kasi gabi po siya yata dumating. Kung hindi po ako nagkakamali. Tapos, nung mga oras pong yun, sinabi niya, magpapalit lang yata siya ng damit sa opisina ni Congressman Pulong. So, ito po yung report po sa atin ng SAA. So, nung pagpunta po niya doon sa opisina, pinayagan siya, hindi na po siya lumabas. So, despite doon sa plea ng SAA na kung po pwede lumabas,
dahil siyempre nagpapatay ng kuryente, ng tubig, hindi po lumabas at sinabi yata ng security, anong mga security niya na nakatulog na sa loob. Mm-mm. So, the following day, mukhang gano'n na naman po yung mangyayaring senaryo. Mm-mm. Nakatanggap po ako ng 2 sulat. Isang sulat po galing po kay Congressman Pulong na sinasabi niya, pinahihintulutan niya na doon matulog yung kanyang kapatid. Sa opisina niya? Yung isang, yung isang sulat naman po ay galing naman po sa ating Vice Presidente na kung po pwede payagan ko na ng committee na mag-siya doon, mag-jogging Jogging. sa labas ng doon sa compound. Sa compound, opo. Opo. Ako po kasi, lahat po ng mga communication, kinukonsulta ko po lahat yan sa mga miyembro. Opo. So, inihingi ko po yung opinion nila through Viber text. So, nag-uusap-usap po kami doon. Mm-mm. At ang opinion ko po kasi doon ay hindi po ito sakop na ng komite. Mhm. Dahil hindi naman po ang komite ang may hawak ng mga opisina, hindi rin po ang komite ang may hawak ng Tama. compound. Opo. So, ito po ay, hindi ko po ito sinagot at ito po ay nirefer ko sa SAA. Oo. At syempre, medyo na-alarma po yung mga ibang miyembro, tapos nakakita yata sila ng mga post sa Facebook tungkol dito sa mga sulat. So nilabas din nila yung sulat, nilik po nila sa Parang ganun social po, media, yung mga Facebook, sulat, yung official letters or request po sa inyo, ano? Parang ganun po nangyari. So medyo na-alarma. Kaya nung mga bandang 6:30, 6 o'clock ng gabi, may mga nagtatawagan na sa akin member. Paano totoo ba itong post na to? Yung mga ganyan, yung mga... Oo. Sabi ko, hindi ko alam eh. So medyo na-alarma. Sabi sa akin po na magpatawag ka ng special meeting. Delikado yan. Medyo security risk na yan. Mm-mm. So kaya po nung mga bandang 7 na nakausap ko po si Deputy Speaker Suarez, so sabi ko baka po pwede video call, special session, magpatawag tayo. So ganun nga po, ganun po nangyari, mga 7:30 po nung nagkaroon po kami ng special session at yung nga po na pag-usapan. At ang mga naging grounds po dyan ay breach of security protocol and guidelines ng representative by the Vice President. Ito po kasi yung mga report ng SAA eh. Katulad nung congressman, nung sinabi niyo na magbibihis lang, yun lang sa report ng SAA, ang sabi ni tama ba, nagpaalam na magbibihis lang tapos hindi na umalis doon. Hindi na po. Parang are you telling us that she misled the SAA? Yun po kasi yung report eh. Ako po ninanarrate ko lang po kung ano po yung report sa akin dahil wala naman po ako doon personally eh. Tapos sinasabi nga po, ang isa mga rin po sa mga naging grounds din po, sinasabi ng mga kasama natin, deliberate act of defiance sa mga security personnel. No? So, yan po yung mga nagdulot kung bakit po napagpasyahan po na ilipat dahil una-una, hindi naman po siyempre, unang-una, pangalawa, yung pangalawang pangulo po, napaka-high risk, high security risk po yan. Pag may mangyari po dyan, may magkaroon po ng insidente, nasa pangangalaga po siya ng House of Representatives. So siguro, para mas diretso po, tama po ba intindi namin na kaya nagdesisyon ang committee na dalhin o ilipat sa Correctional Institute for Women, ito pong si Attorney Zulaika, para umalis na doon sa Kongreso si VP Sara? Well, yun po yung epekto nun. Yun po yung epekto nung ganong... alam po ninyo, wala naman po may gusto ng ganito. Kung hindi naman po siguro nagkaroon ng ganyang sitwasyon, hindi naman po ito mangyayari dahil pinayagan naman po natin na bumisita kahit araw-araw within yung oras po ng pagbisita. Hindi naman po, actually naging very lenient naman po tayo
lahat naman po ang ni-request, halos lahat naman po binigay po natin. Opo. Kaya sa totoo lang, nakakalungkot po na nangyari po yung ganitong insidente. First time ito na may pangyayaring ganyan. Marami ng mga na-cite for contempt ang Kongreso, ang Senado, pero walang ibang nakikialam. Walang nangihimasok sa kapangyarihan ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Sa ngayon Kong Joel, kasi nitong mga nakakaraan ay napapanood namin na nandun sina Senators Bato at saka si Senator Bongo. May napanood kami na nung umalis may report na nung umalis si VP Sara, inihabili niya si Attorney Zulaika kay Senator Bongo at Senator Bato. So parang sila yung nangangalaga ngayon kay Attorney Lopez. Ano po ba sitwasyon doon mismo sa veteran? Sila po ba ang parang bantay o guardian? O guardian ni Attorney Lopez? Mamaya po, inimbitahan po namin yung SAA para magbigay po ng full detail report kung ano po itong mga nangyari nitong mga buong weekend po. So, inaasahan po natin na ito po ay ibibigay po sa ating report mamaya. Opo. So sa ngayon hindi nyo po alam, hindi pa nagre-report sa inyo kung Joel kung sa ngayon sino ang kasama ni Attorney Lopez sa kanyang kwarto sa veterans. Wala pa pong report. Opo. Mamaya pa lang po. Opo. Okay, last na lang po. Gusto lang nating balikan yung ugat ng lahat ng ito no. Si VP Sara kasi ngayon, gustong-gusto niya sa Kongreso, samantalang pag kinukumbida ninyo, ayaw pumunta sa Kongreso. Ayaw niya kayo harapin. Ngayong nung nandun na po yung kanyang Chief of Staff, apparently ayaw niyang iwanan. Sokdo lang siya, matulog daw. Kahit na walang kuryente. Pinatayin niyo nga ba ng kuryente? Pinatayin niyo ba ng kuryente sa opisina ni Congressman Pulong? Ang sabi po kasi nung nag-press con po kami, yung kuryente po kasi centralized po yan So pagka binuksan mo yung isang opisina, buong Kongreso po lahat yan bukas. Parang ganun po yung report. So, siyempre, hindi naman po pwedeng dahil po sa isang opisina, in fact, parang in-extend pa nga po nila. Sabi nila, alas 12 na parang nakikiusap pa sila. Pero talagang hindi po sila binubuksan. Hindi po sila pinakikinggan. Kaya yung nga po yung naging talagang matinding problema po nila. Okay. Ito na po yung last question ko po. Ang pinag-ugatan po nito, gusto niyong paharapin si VP Sara tungkol sa kung paano ginastos ang confidential funds. At meron na po tayo mga nakitang, may mga testimonya po dyan, galing sa COA, galing po mismo sa ilang pang mga testigo ninyo, na talagang may problema dun sa pag-utilize ng confidential fund na yun Ano po ang gusto niyo sabihin kay VP Sara with regard to your ongoing investigation dun po sa confidential fund mismo? Kung wala naman po talagang problema, ang committee naman po, ngayon po, inimbitahan na naman po natin siya, handa naman pong pakinggan ang ating Vice President. Ako naman po, as much as possible, I try to be fair and reasonable as chairman. But at the end of the day, siyempre kung ano yung kanyang ilalahad dito sa committee, subject yan to interpellation ng mga miyembro. So sa atin naman po, kung wala naman po talagang problema, siguro hindi naman po kailangan humaba pa ng ganito. Siguro mas maganda po na ito'y sagutin na lang itong mga issue. Ako din kumbachero, nakaharap nakikinig si Congressman Chua. Si Vice President Sara Duterte is in the best position para mawala ang attention dun sa mga tao niya. Sinasabi niya kasi iniipit yung mga tao niya. Kung talagang mahal niya yung mga tao niya na napapahamak dahil sa kanya, siya mismo ang umarap diyan. Siya na umarap. At kumbidado siya ngayon, Kong Joel, sa hearing mamaya alas 10. Opo. Kinimbada po na rin natin. Opo. Kong Joel ng ikatlong distrito ng Maynila. Distrito. Maraming pong salamat po. Maraming salamat po at mabuhay po kayo.
Chairman ng House Blue Ribbon Committee, Congressman Joel Chua. Posibleng matalakay sa pagpapatuloy ng investigasyon ng Senate o ng House Committee on Good Government ang mga pangyayari sa loob ng detention facility ni Attorney Zulaika Lopez nitong weekend. Sa panayam kay Manila Congressman Joel Chua, sinabi nito na padadaluhin pa rin si Attorney Lopez sa hearing mamaya maliban na lang kung sasabihin ng doktor na hindi siya fit para sumipot sa kamera. Bukod dito, pinagre-report din anya nila ang House Sergeant at Arms upang maliwanagan ang mga akusasyong ibinabato ng kampo ni VP na may kinalaman sa detention ni Attorney Lopez. Wala pa po sa amin yung report eh. Kaya nga po mamaya mahalaga po na masabi po sa amin ng SAA. Malamang may mga katanungan din po sila dahil meron din pong issue na pumasok yata siyam na lalaki or kung ano pa. So lahat po yan dapat kasi ang nandoon po talaga ng actual yung SAA yung Sergeant at Arms, kung paano po nila na-serve yun. So lahat po yan mamaya po siguro tatalakayin din po namin. Yun nga yun. Bale, ang sinabi rin ni Kong Joel ay ngayon din magkakaalaman kung lalaya na. Kung lalaya na. Kung matatapos na sa araw na to talaga yung contempt kay Attorney Zulaika Lopez. Samantala, nang gigigil na inakusahan ni Vice President Sara Duterte si First Lady Lisa Araneta Marcos na umano'y namimigay ng allowance sa mga taga-Department of Education. Git ni VP Inday, may ipinamahagi umano ang unang ginang na milyones kada buwan para sa kagawaran. Ito ang inihayag ng Vice Presidente sa gitna ng pag-aalburuto sa ginagawaan niyang paggigit-git sa kanyang mga tauhan sa DepEd ukol sa kahina-hinalang confidential funds. Kasabay nito pinagmumura rin ni VP Sara ang First Lady, pati ang pinakamataas na opisyal ng gobyerno kabilang na si House Speaker Martin Romualdez at ang Pangulong Bongbong Marcos. Anong nakalagay doon sa envelope? DepEd! Anong ginawa ko? Binigay ko sa DepEd! Wala ka ngang posisyon sa gobyerno, namimigay ka ng pera ng gobyerno eh. Sisirain nyo yung tangal ng mga kasama ko sa Office of the Vice President. Sasabihin nyo sa mga tao, nakaw yan, confidential funds yan. Niwala nga kayong isang proof na confidential funds yan. Naniwala lang kayo sa isang babae na ang pangalan ay Gloria Mercado na nagsabi confidential funds yan, na hindi nyo nga nilabas na wala pang confidential funds, meron ng white envelope. Kasi 2022 pa lang, may utos na ng pera sa DepEd. Tapos kami yung nagsisinungaling? Nagpipigil ako eh. Kasi gusto ko lang magtrabaho. Gusto ko lang tapusin nyo na yung show ninyo dyan sa House of Representatives para makabalik na kami sa trabaho namin.